Pag-usapan natin itong inilabas ng PHIVOLCS na New Scientific Publication na kung saan ay very interesting ito mga buddy, no? Tungkol ito kay Taal Volcano. Mayroong paunawa dito na ang post na ito ay naglalaman ng mga technical information na layunin magbigay dagdag kaalaman sa mga researcher, scientists, and academic institution. Well, hindi tayo kabilang dyan mga buddy. At gusto lang natin na talakayin yung ilang parte nitong scientific publication na to. Tapos may nakalagay dito na makalipas ang 43 na taon, pumutok ang Bulkang Taal noong Enero 12, 2020 na may kasamang plume na umakyat hanggang 17 kilometers sa himpapawid. Okay, so ito pa, nagsagawa ng pananaliksik ang mga scientist ng DOST PHIVOLCS kasama ang Nagoya University at Institute of Science Tokyo upang matukoy ang pinagmulan ng mga volcano tectonic na lindol. Then dito, mayroong litrato ni Taal na kung saan ay nakalagay dito yung red circle daw ay indicates a new vent created during the 2020 eruption. So no such vent exists before the eruption as shown in an image at the Landsat website. So ito daw dito sa parte na to. So yun ang ating talakayin mga buddy at may papakita rin ako sa inyo yung parte ng publication na to na kung saan ay pinapakita yung dike emplacement at meron din tayong isang studies na nakita tungkol dito. At ipapakita ko rin yung Hazard Hunter PH na kung saan nakita-kita yung mga dinaanan ng mga o yung mga fissures sa lupa. Okay, so ito na yung pag-aaral. Pag binuksan nyo, ito na yung makikita ninyo. Napaka-technical ito mga buddy, no? Nagbabala na nga ang PHIVOLCS. So, highlights? Yung local seismic data were analyzed to investigate in 2020 eruption, magma emplacement, plume height, tremor episodes occurred at depths down to 8.5 km after the eruption. At itong Taal's magmatic system changed, nagbago raw from closed to an open system during the eruption. So, yan yung kanyang abstract, then yung introduction. At dito, babasahin ko sa inyo mga buddy yung sinasabi na open and closed system ni Taal. May nakita kasi ako dito na parte na ipinaliwanag dito sa pag-aaral na to kung bakit nagkaroon ng closed to open system. So VT activity began to increase in March 2019, as early as 2019 mga buddy. Remained high until the eruption when new magma was supplied to a magma reservoir at around 5 kilometers depth. So yung magma reservoir pala ni Taal ay nasa ilalim 5 kilometers. This new magma supply increased the pressure in the reservoir and therefore the pore pressure in the edifice, lowering normal stresses on faults and causing heightened VT activity. So, di ba, natatalakay natin na kapag ang magma pumapaitaas, nagkakaroon ng mga volcanic tremor. CO2 emissions from the main crater lake observed during this period then suggest that shallow magma continuously release volatiles through closed vents. So, closed vents pa nung panahon na yon. At 3 o'clock on January 12, 2020, magma started to intrude into the northern flank, resulting in a small phreatic eruption sa main crater lake and possible venting event on the northern flank. So, yun yung pinakapakita yung may sinasabi na bagong vent. The main sustained eruption commenced at 6:40 through the main crater lake and possibly later involved the new vent on the northern flank. So, nagkaroon din pala dun sa, sa northern, dun sa new vent na sinasabi. Magma emplacement across the dike started at 7:42 or earlier bit the southwestern flank. So, itong southwestern flank mga buddy, ito yung papakita ko sa inyo mamaya, yung part na, yung lugar na kung saan nagkaroon ng mga fissuring. Triggering VT earthquakes along the magmatic dike beneath the southwestern part of Taal. Itong southwestern part na to, yan. Natin yan, So, the eruption opened, ito yung sabihin ng close to open system, So, the eruption opened the conduit vent system which decreased the pressure in the reservoir. These processes decreased the pore pressure in the edifice and VT activity gradually waned.
Magma supply from depth followed and intensive magma ascent, tumaas in the conduit released sulfur dioxide and other gases through the newly opened vents. Yun. Kaya pala naging from closed system ay naging open system na itong si Taal volcano. So north, ito ay east, ito ay west, ito ay south. So southwestern mga body ay itong part na to. Yan. Yung tumuturo dito sa parte ng, mula dito sa main crater, tumuturo dito sa may parte ng nadaanan yung Agoncillo, no? Itong San Nicolas, all the way dito sa may Taal. Lemery, Taal, yan, dito. Yan ang southwestern part na sinasabi dito mga body. At dyan sa southwestern part na yan, nagkaroon ng mga fissuring. So dito sa pag-aaral na to, sinasabi na mayroong dike emplacement. So dito ata dumaan yung magma mula dito sa lugar na to paakyat papunta dito sa main crater dito sa Taal Volcano. Tingnan natin ngayon yung sa Hazard Hunter PH na kung saan ay makikita nyo dito sa kulay na to, ito yung mga dinaanan or ito yung mga gitak, no? Yung mga namarkahan ng PHIVOLCS. Ayan. So kita nyo yung sinasabi natin, southwestern part, ito yon. May na isa pa ditong pag-aaral, itong the 2020 eruption and large lateral dike emplacement at Taal Volcano. Ayan. So ito mga body, tingnan niyo mabuti itong image na to, no, ng Taal Lake. Ang dami palang mga ang dami palang mga fault lines diyan, no. Actually doon sa southwestern part, kung inyong mapapansin dito, itong part na to, meron siyang mahaba na fault lines from Balayan Bay going to Taal Volcano Island. Then dito, ipapakita ko sa inyo yung sinasabi na lateral dike dito. Yan. Itong part na to, yan yung image na to. Yung sinasabi dito mga body na itong new vent na yan. Silipin natin sa Google Earth. Ito yung parte na to ha. So nandito siya sa parte na to. Ito. Yan, nandito sa parte na to yung sinasabi na new vent ni Taal Volcano na nabuksan noong 2020 eruption. And meron din akong naalaala na kung saan, hindi ko lang matandaan kung 2022 or 2023 last year. Nagkaroon kasi ng may isang video na lumabas na kuha. Hindi ko matandaan kung dito banda kuha sa Tanawan or sa Talisay na kung saan may napansin sila na mataas na pag-usok na galing sa Taal Volcano Island. At hindi natin eksakto alam kung saan banda pero parang dito sa parte na ito. So posible kaya na yun na yung sinasabi na new vent, yung umusok noong nakuhanan sa video na yon dito sa parte na to. Kasi kung kukumpara mo ito, yan, itong part na to, yan o, diba? Nandito siya. At ito naman yung sa Google Earth, nandito sa parte na to. Ayan. So, yun mga buddy, ang laman nitong scientific publication na ito na inilabas ng PHIVOLCS. Inano lang natin ng bahagya kasi hindi naman natin kayang ipaliwanag yan isa-isa dahil hindi naman tayo nakapag-aral ng kagaya ng pinag-aralan ng mga eksperto. Kung ano lamang yung nababasa natin na kaya natin unawain, yun na lang ang gusto kong ipakita sa inyo. At kung ano yung connection. No? Dalawang pag-aaral yan, yung itong isa, yung inilabas ka ng PHIVOLCS at saka itong isa na the 2020 eruption and large lateral dike emplacement at Taal Volcano. So halos isang may connection yan mga body, no. Yung pinakita dito sa pag-aaral na to, yung mismong yung dike emplacement ni Taal, which is nasa southwestern part, no. Ako sana nagkaroon nga ng cost dito, kaya nga nung after the eruption ay lumabas itong mga fissures na to dito. So doon pala dumaan yung mga magma at nag-open siya ng panibagong vent
sa northern portion ng Taal Volcano Island, which is nandito sa parte na to. Ayan, dito. Okay, so yun lang mga buddy. Maraming salamat.